Nagimbal si Carol nang ipakita ni Wilfred ang mga natuklasan niya sa bahay ni Dennis. Matagal nang may gumugulo sa isip ni Wilfred ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng kanyang dating asawa, si Joy. Sa kabila ng paglipas ng mga panahon, nananatili sa kanyang dibdib ang bigat ng katanungan. Sino ang tunay na may sala? Hanggang isang araw, habang iniisa-isa niya ang mga lumang larawan at file mula sa kanilang nakaraan, may isang imahe na tuluyang bumagsak sa katahimikan ng kanyang mundo. Isang larawan ni Dennis at Joy, magkasama, magkalapit, tila magkasintahan. Sa sandaling iyon, dumaloy sa kanyang katawan ang halo-halong damdamin, galit, pagtataka, at labis na panghihinayang. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, itinuring na parang kapatid, ay siya palang nagtaksil, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang tao. Hindi na siya nag-atubili. Umigting ang kanyang panga. Sumiklab ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang susi, sumakay sa kotse, at tinungo ang bahay ni Fern kung saan madalas nagpupunta si Dennis. Ayon sa mga balita, muli raw itong umaaligid kay Carol. Para kay Wilfred, hindi na siya mananahimik pa. Pagdating ni Wilfred, agad niyang namataan si Dennis sa labas ng bahay. Nakatayo at tila nag-aabang. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bumaba siya ng sasakyan at buong lakas na sinugod si Dennis. Isang malakas na suntok ang binitawan niya. Sinundan ng galit na tinig na umalingaw-ngaw sa buong paligid. "Ikaw ang sumira sa buhay ko, Dennis!" Sigaw niya, sabay sakal sa lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Wilfred habang pinipigilan ng sarili na hindi tuluyang mawala ng kontrol. "Sabihin mo, ikaw ba ang pumatay kay Joy?" Sigaw niyang muli, puno ng puot. Ngunit sa halip na matakot, ngumisi si Dennis, isang ngising malamig, mapanukso at puno ng kahulugan. Isang ngiting parang nagsasabing may alam siya na hindi pa natutuklasan ni Wilfred. Narinig ni Fern ang kaguluhan mula sa loob ng bahay. Agad siyang lumapit kay Carol at sabay silang lumabas upang alamin ang pinagmumula ng ingay. Nabungaran nila ang eksenang halos hindi nila kayang panoorin. Si Wilfred galit na galit at si Dennis halos mawalan na ng malay. "Wilfred, tama na!" sigaw ni Fern habang pilit na inaalis ang kamay ni Wilfred mula sa leeg ni Dennis. Si Carol naman ay nagmamadaling lumapit, hawak ang braso ni Dennis, nagmamakaawa. "Tama na, please. Mag-usap na lang kayo." Matapos ang ilang sandali, unti-unting humupa ang tensyon. Ngunit nananatiling matalim ang tinginan ni na Wilfred at Dennis, tila dalawang mabangis na hayop na anumang oras ay muling magbabanggaan. Habang hingal na hingal si Wilfred, lumapit si Carol at tinanong niya, "Bakit mo ginagawa to, Wilfred? Ano bang kasalanan ni Dennis sa'yo?" Tahimik niyang inilabas ang cellphone mula sa bulsa at iniabot ito kay Carol. Pagtingin ni Carol sa screen, nakita niya ang litrato ni na Dennis at Joy na magkasama. Nakangiti, tila walang pakialam sa mundo. Napatulala si Carol. Hindi siya makapaniwala. Ang taong itinuring niyang mabuting kaibigan ay may ginawa palang hindi niya kayang tanggapin. Lalong nagulo ang isip niya. Sino ba talaga si Dennis? Si Fern, na halatang natataranta, ay lumapit kay Wilfred at marahang sinabi, "Wilfred, umuwi ka na muna. Hindi ito ang tamang oras. Huminahon ka muna." Bagaman ayaw pa niyang umalis, pinili ni Wilfred na tumalima. Ngunit bago siya umalis, tumitig muna siya kay Dennis, sabay bigkas ng malamig na salita, "Hindi pa tayo tapos." Pagkaalis ni Wilfred, agad namang nilapitan ni Carol si Dennis upang gamutin ang kanyang mga sugat. Habang nililinis niya ang dugo sa mukha nito, sinimulan ni Dennis ang kanyang mapanlinlang na laro. "Carol," wika niya. Tila mahinahon, ngunit may halong panlilin lang. "Paano kung hindi ako ang tunay na may sala? Paano kung si Wilfred at Ronnie ang totoong may kinalaman sa pagkamatay ni Joy? Nandun sila noong araw na yun, di ba?" Tila sinadya niyang itanim ang duda sa isipan ni Carol. Umaasang ilihis ang atensyon nito sa kanya. At sa isang iglap, nagtagumpay siyang palabuin muli ang katotohanan. Kinagabihan habang sabay-sabay silang kumakain, bumalot ang katahimikan sa hapagkainan. Walang nagsasalita, tanging pagkalito ang nangingibabaw. Maging si Tristan ay hindi nakatiis. "Ate,
Tanong niya, sino bang nagsasabi ng totoo? Si Wilfred o si Dennis? Walang nakasagot, tila nakabitin sa ere ang tanong na iyon. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Sino nga ba ang dapat paniwalaan? Samantala, sa kabilang dako, nag-aalala si Atty. De la Cruz, ang abogado ni Wilfred. Nabalitaan niyang nagsisimula ng kalkalin ni Wilfred ang mga lumang kaso at koneksyon ni Dennis. Kapag natuklasan niya yun, tapos na tayo, bulong ng abogado sa sarili habang tumatango. Alam niyang matagal na niyang itinatago ang mga kasalanan ng kanyang kliyente, ngunit ngayong unti-unti nang lumalapit ang katotohanan, hindi niya alam kung hanggang kailan niya iyon maitatago. Habang albalas si Dennis sa bahay ni Fern, pumunta si Wilfred sa bahay ni Dennis. Determinado siyang hanapin ng anumang ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Tahimik niyang binuksan ang pinto at naglakad papasok. Ang katahimikan ng bahay ay tila sumisigaw ng mga lihim. Habang nag-iikot, napansin niya ang isang drawer na tila pinangangalagaan. Binuksan niya ito at doon niya natagpuan ang mga bagay na magpapabago sa lahat. Sa loob ng drawer nakita niya ang lumang cellphone ni Joy. Binuksan niya ito at isang voice message ang kanyang narinig. Ang boses ni Joy, nanginginig, umiiyak. Halos mabingi si Wilfred sa sarili niyang pintig ng puso. Nang tumingin siya muli, napansin niyang may kasamang mga larawan. Larawan ni Joy habang nakahandusay sa batuhan bago pa ito tuluyang bawian ng buhay. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, dahan-dahan niyang nilakad ang direksyon ng kwarto ni Dennis. Pagbukas niya ng pinto, halos mawalan siya ng hininga. Sa mga dingding, nakapaskil ang mga larawan ni na Joy at Carol. Daang-daang litrato, kuha mula sa iba't ibang anggulo. Tila mga litrato ng isang taong binabantayan, sinusubaybayan. May mga marka, may mga sulat, at may mga koneksyon pa sa pagitan ng bawat larawan. Parang mapa ng isang taong nawalan ng katinuan, isang altar ng obsesyon at kabaliwan. Sa gitna ng kwarto, naroon ang isang mesa at sa ilalim nito, isang baril. Kinuha ito ni Wilfred at tinignan ang serial number. Nang ipasuri niya sa kanyang mga kontak, tumugma ito sa baril na ginamit sa pagpatay kina Father at kay Gian. Lalong nanlamig si Wilfred, ngayon malinaw na ang lahat. Sa harap ng mga ebidensya, bumagsak si Wilfred sa sahig. Napahawak siya sa ulo at halos maiyak. Lahat ng mga katanungan ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Si Dennis pala ang utak sa lahat ng ito, ang dahilan sa pagkamatay ni Joy at ang pagkasira ng kanyang pamilya. Ang taong itinuring niyang kaibigan ay isa palang demonyo sa balat ng tao. Tumayo si Wilfred, mahigpit na hawak ang baril. Wala na siyang alinlangan. Hindi na ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa katarungan. Matagal mo ako nilaro, Dennis. Mahina niyang bulong. Pero tapos na ang laro mo. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, tumibok ang puso ni Wilfred hindi para sa galit, kundi para sa matagal nang nawawalang katotohanan. Habang tinatanong niya ang larawan ni Joy, nangako siya sa sarili. Hindi na mauulit ang kasalanan ni Dennis. At sa pagkakataong ito, mananagot siya sa batas at sa Diyos.